We thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. Good day to everyone. My name is Marjan Badong. I'm from BSE 1H, major in Values Education. We have in demo teaching. So our topic for today is man as a person. So the objective of our lesson is define and explore the concept of personhood, including attributes and characteristics. Develop empathy by recognize and understand the perspective and experience of others. And consider moral and ethical frameworks that guide human conduct and decision making. Fostering ethical and reflect and awareness. Okay. The word of person comes from the Greek prosophon, which is the mask worn by stage actors. Okay, the Latin personary alludes to mask, which is the constructed so as to project forcefully the voice of actor. Person as an individual, existing separately and independently from others, and capable of knowing and loving in an intellectual way, and of deciding for himself the purpose of and his actions. Every human act presupposes a doer. This is the subject of An, the one who motivated to act and accountable for the act and its consequences, and he is rational and he is a free. And he is a person. Okay, dito po nagpapakita ng kalagahan ng pagkilala ng individual bilang tagagawa ng kilos at responsibleng individual sa gawang ito, at ang mga bunga nito, ito rin ay nagpapakita ng konsepto sa personal na pagiging accountable sa ating mga gawa at resulta. Ito ay mahalaga para sa pag-unlad ng personal na pangunawa at pagpapakatao, kahalagahan ng pagkilala sa dignidad at kalayaan sa bawat individual. Okay, next. Understanding man as a person is a fundamental in ethics. How we treat ourselves in others depends largely on our concept of what man is. So dito naman is ang pag-unawa sa tao bilang isang individual ay pangunahing mahalaga sa etika or ethics. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtingin sa bawat tao bilang may dignidad, karapatan at responsibilidad. Sa pamamagitan nito, nakita natin ang kahalagahan sa paggalang sa kapwa at ang pagtanggap sa personal na pagiging accountable sa ating mga gawa. Ito ay nagpapalalim sa pag-unlad sa moral na pamumuhay at pagpapalakas ng ugnayan na sa lipunan. Okay, next. From Shid, observe that everybody is presumed to know what man is, but the varied political, social, educational, philosophical, and religious system in the world underscore that fact that anybody else has a different view of man. So dito naman ang pahayag ni
Frank Shedd ay nagpapakita ng kakaibang pananaw ng tao sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Bagaman lahat tayo ay inaasang may kaalaman sa kung ano ang tao. Ang pagkakaiba-iba ng mga pananaw sa politika, lipunan at edukasyon and filosofi at reliyon ay nagpapakita ng mayroong iba't ibang pag-unawa sa kung ano talaga ang tao. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagbibigay pansin sa iba't ibang konteksto at karanasan ng tao at ang pangangailangan ng mas malalim na pag-unawa at respeto sa iba't ibang pananaw at kultura. Okay, next, certain philosophies of mind. All men share the basic anatomical and psychological features. One may expect a physician to treat every man, regardless of race and color, using the same perception that all men have the same human nature is the premise of both Buddhist and Judeo-Christian philosophy. Dito naman, nagpapakita ng halaga na pag-unawa at pagtanggap sa pagkalahatan at pagkakatulad ng mga tao at pagkakaroon ng parehong karapatan at paggalang sa bawat isa. Anuman ang kanilang lahi o kulay ng balat, ang kahalagahan ng pag-unawa sa pagkakatulad at pagkakaiba ng tao ay nagpapalalim sa ating pananaw at nagpapalakas sa ugnayan sa iba't ibang kultura at paniniwala. Okay, next, Buddhism. All men are subject the same psyche laws since the human condition is the same for all, and however man lives under the illusion of separateness and indestructibility of ego due to the human greed and pride. Is only when man conquers his greed and pride that he discovers the fundamental truths of life. Okay, dito naman po is nagpapakita ng kahalagahan ng pagtingin sa lahat ng tao bilang may kaparehong karapatan at nagpapakilala sa kanilang mga karanasan at pinagdadaanan. Ito ay nagpapalakas ng idea ng compassion at paggalang sa bawat isa at sa lipunan din po. Okay, next is Judeo. In the Judeo is a Christian, though man is the image of God. All men belong to one family. They share the same future that make them the human and enable them to know and to love one another. The Messianic prophecy speaks of peaceful unity of all men. Ito naman po sa Judeo naman po, ang ibig sabihin nila po ay nagpapakita ng halaga ng pagtanggap sa pagkakatulad at pagkakaiba-iba ng tao at ang pagkakilala sa bawat isa bilang bahagi ng iisang pamilya ng tao. Ito ay nagpapalalim sa ating pananaw sa pakikipagkapwa at pagpapalakas ng idea ng pagkakaisa at kapayapaan sa lipunan. Okay, next, number 3. Today, the idea of human nature common to all men is being eroded by the concept of which suggests human nature to be a blank sheet, tabula rasa, on which each culture writes its text, while the ones of human nature is not totally ignored. It conjures man to be mercifully the product of social interaction, so that human nature is nothing
more than a reflex of social conditions. Number 3, sinasabi naman po dito is nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa idea, nagpangkalahatang pagkakatulad at pagkakaisa ng isang tao. At ang pangangailangan ng mas malalim na pag-unawa at pagtanggap sa iba't ibang karanasan at kultura. Ito ay nagpapalalim sa ating pananaw sa kahalagahan ng personal na pag-unlad at pagkakaroon ng respeto sa iba't ibang pananaw. Okay, dito naman po sa number 4, Karl Marx proposed that human nature is given potential, a set of conditions, the human raw martial, so to speak, which cannot change. Yet, man does, in fact, change in the courage of history. Man, therefore, is the product of history, becoming what he is potentially. So, dito naman, sinasabi naman dito sa number 4 na napapakita na pagiging dinamiko ng pagkatao ng tao at ang impluwensya sa lipunan at kasaysayan sa pag-unlad nito. Ito ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng pag-unawa sa konteksto ng kasaysayan at lipunan sa pagpapakatao ng bawat individual. Sa madaling salita, ang tao ay hindi lamang isa sa produkto ng kanyang mga natanging katangian, kundi ng kanyang mga karanasan at konsepto sa kasaysayan. So, the next, number 5, existentialism considers that the existence of man as an individual endued with free will is the fundamental fact of life. There is no universal essence shared by all men. Man is what he does with his freedom on his situation, and situation varies. Man is not a finished thing but is a reality undergoing perpetual remarking. So dito naman sa number 5, sinasabi dito na nagpapakita ng pagiging dinamiko or personal na pagpapasya ng bawat individual sa kanilang buhay. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng personal na responsibilidad at pagpasya at ang pag-unawa na ang bawat individual ay may sariling lakas na pagbabago at pag-unlad sa madaling salita, ang existentialism po ay nagbibigay din sa pagpapahalaga sa personal na kalayaan at pagiging aktibo sa paglikha ng kanyang sariling realidad. Next, the man is a rational organism. So, man is an organism composed of body and soul. The human body is the material shell within which the soul operates. The soul is the principle of life. It is that by the which we live, sins, and reason. So dito naman sa man as a rational organism, nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa sa kabuuan ng tao na binubuo hindi lamang sa physical na katawan kundi pati na rin sa spiritual na kaluluwa. Ito ay nagpapahiwatig na connection sa pagitan ng katawan at kaluluwa. At ang pag-unlad ng tao ay hindi lamang sa physical na aspeto kundi pati na rin sa spiritual. Sa madaling salita, ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kabuuan ng pagkatao ng tao bilang ang kanyang spiritual na aspeto. So, then next is man as a person. Man is born with this world as an individual. We
call him thus a person and not human nature. A person is an individual human nature manifested in the history of time and place. So dito naman sa man as a person ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa sa individualidad ng bawat tao at ang kanyang kaugnayan sa kasaysayan at konteksto ng kanyang buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng personal na karanasan at pag-unlad na nagbibigay kahulugan sa bawat individual sa kanyang sarili. Para sa madaling salita po, ang pagiging tao ay hindi lamang pagiging bahagi ng isang pangkalahatang kalikasan ng tao. Hindi ang pagiging isang buhay na may kanya-kanyang pagkakakilanlan at paglalakbay sa kasaysayan. So next is man as a cosmic perfection. Man is a person. As such, he occupies the topmost rung in the ladder of corporate substance. He is the most perfect being composed of body and soul. Man is perfect in the comparison with other creatures because he has the gift of intellect and will. And the last, man is the microcosm of the whole universe. Ito naman is nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa sa kahalagahan ng bawat tao at ang kanyang posisyon na mundo. Ito ay nagpapahalaga ng kakayahan mag-isip at magpasya ng tao na nagbibigay kahulugan sa kanyang pagiging pinakamabuti na nilalang sa mundo. Sa madaling salita, ang tao ay tinuturing na pinaka-perpektong nilalang dahil sa kanyang kakayahang mag-isip at magpasya, at ang kanyang kahalagahan ay katulad ng buong universal or buong mundo. So the next is person. Person is a human nature manifested as an individual. Dito naman sinasabi naman po dito sa person is ang bawat individual o person ay ang pag-manifest o pagpapakita ng human nature sa paraang individual. Ito ay nagpapahiwatig na ang bawat tao ay nagpapakita ng kanyang sarili, pagkakakilanlan at katangian na bahagi ng kabuuang human nature. Sa madaling salita dito sa person ay ang bawat isa sa atin ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng kahulugan na pagiging tao sa pamamagitan ng ating mga kilos, desisyon at karanasan. So next, personality. Sa personality ay, dito naman po ay, the personality is the sum total of those factors of psychic and constitution and those enduring the tendency of a person which determine his characteristic behavior. Dito naman sa personality, sinasabi naman dito ay ang personality ay naglalarawan na kung paano kadalasan kumilos o magpakitungo ang isang tao sa iba't ibang sitwasyon. Then the last is character. Dito naman sa character is often taken as synonymous with personality. Dito naman sa character, sinasabi naman dito ay ang pag-uugali at ang personality ay kadalasang iniisip bilang pareho o magkakaugnayan na konsepto. Bagaman may mga subalit na pagkakaiba sa kanilang kahulugan at pagkakaugnayan. So next, character as a moral creativity. Character is a creativity process of developing oneself, not necessarily according to social
acceptable norms, but according to a set of recognized ideals. So, sa next, dito po sa character as a moral creativity, sinasabi po dito ay ang pag-uugali ay isang aktibong proseso ng paglikha ng sarili kung saan ang mga tao ay may kalayaang magpasya at bumuo ng kanilang mga idea at pagpapahalaga ng pagpapahalaga ng magbubunga ng kanilang mga kilos at asal. So, ang isang halimbawa po dito sa character as a moral creativity, isang halimbawa dito ay pagpahayag na ito ay isang tao na nagpapakita ng pag-uugali ng pagiging mapayapang aktivista sa halip na sundin ang nagagawian o tinatanggap na panlipunang pamantayan na pabor sa karahasan o pag-aaway. Pinili ng individual na sundan ang kanilang mga kinikilalang ideal na na kapayapaan at katarungan. Sa pamamagitan ng kanilang pagkilos at pag-uugali, pinapakita nila ang kanilang pagnanais na magtaguyod ng kanilang mga paniniwala at tumutulong sa pagpapabuti ng lipunan kahit na ito ay laban sa umiiral na norma o norms na kahulugan ng pag-uugali sa kanilang kultura. Human habits. Man is a creature of habits. Habit comes from the Latin haberin, meaning the have habits is either the disposition to have something or the disposition to act in a certain manner. Okay, ang sinasabi naman po dito sa habits ay ang tao ay likas na may kaugalian. Ang salitang habit, habito or the habit ay nanggaling sa or nagmula sa Latin na habere na nangangahulugan na magkaroon. Ang kaugalian ay maaaring isang disposisyon na magkaroon ng isang bagay o isang disposisyon na kumikilos sa tiyak na paraan. Sa madaling salita, ang tao ay nabubuo ng mga kaugalian na nagkakaapekto sa kanyang pag-aari at pag-uugali. Ang isang halimbawa ng human habits po ay ang magkaroon ng isang bagay ay nagkaugalian ng pag-iipon ng pera. Sa kabilang banda, isang halimbawa ng disposition na kumikilos na tiyak na paraan ay ang kaugalian na pagiging maaga sa trabaho. So, next, moral significance of habits. Habits have a profound impact on both one's abilities and their character. They can either contribute to person well-being or direct. So dito naman sa moral significance of habits, ang sinasabi naman dito, ang kaugalian ay may malalim na epekto hindi lamang sa kakayahan ng isang tao, kundi pati na rin ang kanyang pag-uugali o karakter. And sa nagpapahiwatig na ang mga regular na gawain at kilos na isang tao ay maaaring magdulot ng malalim na pagbabago sa kanyang kakayahan at pagkatao. Ang isang halimbawa ng moral significance of habits ay epekto ng kaugalian na kakayahan ay ang pagiging produktibo sa trabaho o productive. Dahil sa regular na pagpaplano at pagtupad ng mga gawain. Sa kabilang banda, ang isa pa pong halimbawa ng epekto ng kaugalian sa pagkatao ay ang pagiging
mapagbigay dahil sa regular na pagtulong sa kapwa. The intellectual virtues. Virtues either that pertain to the intellect or to the will. Those that pertain to the intellect are called intellectual virtues. They help man acquire knowledge and perfection. On that aspect, only those that pertain to the will are called moral virtues. They dispose the will towards proper conduct and contribute to the perfection of the whole person. So, ang sinasabi dito sa the intellectual virtues ay ang nagpapakita kung paano ang kagalingan sa isip at kalooban ay nagtutulungan sa pagpapabuti ng tao bilang isang buong individual. Ang halimbawa ng intellectual virtues po ay ay kakayahan sa pagsusuri at pagpapasya base sa makatwirang pag-iisip. Samantala, isang halimbawa ng moral virtue ay ang pagiging tapat at marangal sa lahat ng mga gawain at desisyon. Ang pagkakaroon ng mga ito ay nagbibigay daan sa isang tao na maging mas matalino at mas mahusay na individual. Excuse me. Na nag-aambag sa kabutihan at pag-unlad ng lipunan. So, next, may ano po tayo, may 5 po tayong the intellectual virtues. We have 5 intellectual virtues are understanding, science, wisdom, art, and prudence. The first is understanding. Understanding, which is the habit of the first principles such as do good and avoid evil. The whole is a greater than the sum of any of its parts. So, dito po sinasabi sa understanding ay sa pag-unawa sa mga unang prinsipyo tulad ng gawain ng mabuti at iwasan ang masama, at ang kabuuan ay mas malaki kaysa sa anumang bahagi. Ito ay nagpapahiwatig ng kaugalian na unawain at sundin ang mga batayang konsepto sa moralidad at lohika. So, the next is science. Science, which is the habit of proximate causes such as concluding from the facts of experience or inference. Sinasabi po dito sa science naman is ang science ay tumutukoy sa kaugalian ng malapit na mga sani tulad ng pagtatapos mula sa mga katotohanan na karanasan o pag-iisip. Sa madaling salita, ang science ay tungkol sa pagsusuri at pag-aaral na mga kaganapan sa pamamagitan ng paggamit ng mga katibayan at lohika batay sa karanasan at pag-iisip. So next, wisdom. Wisdom, which is the habit of the ultimate cause, such as being aware that the ecosystem binds both man and lower creatures. So dito naman sa wisdom, sinasabi dito, ang karunungan ay tungkol sa pagkakaunawa na may malalim na koneksyon at pagkakaugnay na buong kalikasan, kabilang ang tao at iba pang mga nilalang. So next, yun po ang ibig sabihin ng wisdom. So next is art. Art, which is the habit of making or producing things such as painting, music,
and sculpture. So dito naman po sa art ay tungkol sa paglikha ng mga bagay na may kahulugan at kabuuan sa pamamagitan ng iba't ibang mga anyo ng expression, tulad ng nabanggit ko po na itong pagpinta o painting, musika o music, and sculpture o paggawa ng mga gawa ng sining. So, next is prudence. Ang prudence ay sa Tagalog ay kahusayan, which is the habit of doing or choosing from alternative values such as saving for rainy days. So, ang ibig sabihin naman po dito sa prudence ay ang kausayan ay tungkol sa pagiging maingat at may plano sa paggawa ng mga desisyon, lalo na sa mga sitwasyon kung saan may mga pagpipilian na may mga makakaibang halaga. So next, ito na po mga kabuuan. Understanding science and wisdom pertain to speculative intellect. Art and prudence pertain to practical intellect. Okay? So then for this, next, the moral virtues. The moral virtues are those that could build the character of a person. These are justice, temperance, and fortitude. So, ang ibig sabihin po ng moral virtues ay ang kagalingan ito ay tumutulong sa pagpapalakas at pagpapabuti ng pagkatao ng isang individual sa pamamagitan ng tamang pag-uugali at disiplina. So, number 1, justice is the virtue which is inclines use the render to other what is due to him and biblical just man. So dito naman ang katarungan or justice ay tungkol sa pagtanggap at pagbibigay ng tama and nararapat sa iba. Samantala ang biblical just man ay isang halimbawa ng taong gumabay sa kanya sa kanyang buhay sa prinsipyo ng katarungan at katwiran. Then the second is fortitude is the virtue which give us the strength in facing danger and vicissitudes of life. So dito naman ang lakas ng loob ay nagbibigay sa atin ng tapang at determinasyon upang malampasan ang mga hamon at pagsubok na dumadating sa ating buhay. Then in the Philippines we refer to it as a tatag ng kalooban, so that we describe a man of fortitude as a matibay, matatag, or malakas ang loob. And the third is temperance is the virtue which help us regulate our passions and our use of earthly goods. Dito naman ang hinayang ay tumutulong sa atin na kontrolin ang ating mga damdamin at paggamit ng material na bagay sa paraang naayon at may disiplina. So, the next is the effects of vices. A vices is the habit of doing an evil acquired through the repetition of an evil act. A vice is opposed to virtue either by the excess or by defect. Naman ng the effects of vices naman, ibig sabihin po nito na nabanggit ko ay ang vices ay kaugaliang ng paggawa ng masama na nakamit sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggawa ng masamang gawain. Ang vices ay laban sa kagalingan kung minsan dahil sa labis at kung minsan naman dahil sa kakulangan. Sa madaling salita, ang vices ay or bisyo ay
kabaliktaran ng kagalingan. Ito ay maaring magresulta mula sa sobra o kakulangan sa tamang pag-uugali. So, number 1, vice opposed to prudence by excess are puteniousness, fraud of flattery, trickery, and etc. By defect are imprudence, recipients, impulsiveness, and stubbornness. Dito naman, number 1, vices opposed to prudence by excess are cautiousness, fraud, lottery, trickery, and etc. By defect are imprudence, parsippitousness, impulsiveness, and stubbornness. So, yung sinasabi po dito sa number 1 is ang mga vices na laban sa kausayan ay maaring maging sobra o kulang sa tamang pag-uugali. Tulad ng pagiging sobrang maingat o kakulangan sa pag-iingat. Yun po ang sinasabi dito sa number 1. So, next, number 2 is vices opposed to justice by excess, profligacy, fatalism, and superstition. By defect, all forms of unjust activities by omsim, such as disrespect for elders, irreligion, non-payment of legitimate debts, and etc. So, dito naman sa number 2 po, ang sinasabi po dito ay ang mga vices ang mga vices na laban sa katarungan ay maaaring maging sobra o kakulangan sa tamang pag-uugali, tulad ng sobrang paggastos o pagkakulangan sa pagsunod sa moral na prinsipyo. Yun po ang kahulugan nitong number 2 o ibig sabihin. Number 3, vices opposed to fortitude by excess, rashness, boldness, and recklessness. By defect, cowardice, timidity, sensitivity, and depression. Dito naman po sa number 3, ang sinasabi dito, ang mga vices daw po or bisyo na laban sa lakas ng loob ay maaring maging sobra o kakulangan sa tamang pag-uugali, tulad ng pagiging labis na mapanghas o pagkakulang sa kumpiyansa sa sarili. Yun po ang ibig sabihin dito sa number 3. So dito naman sa number 4, vices opposed to temperance by excess, rigorousness by lack of self and confidence, morisons by defect, pride, lust, and hatred by gluttony, vanity, and others. So dito naman sa number 4, sinasabi dito, ang mga vices daw po na laban ang mga vices daw po dito ay laban sa hinayang ay maaring maging sobra o kulang sa tamang pag-uugali, tulad ng sobrang pagiging mahigpit o pagiging masyadong palalo. Yun po ang ibig sabihin dito sa number 4. So, next and last of topic of our man as a person, the person that we ought to be, character points, direction of becoming the person that we ought to become as a human beings. We do not lack the talent and the power to shape our character. A person is never a finished product, but the finishing touches the
bring out character are not to be found in a modeling school. So dito naman, dito sa the person that we ought to be, ang sinasabi po dito ay ang ating pagkatao ay nagtuturo sa atin kung paano maging tamang tao. At hindi natin kailanman dapat isipin na tayo ay tapos na at hindi na maaaring magbago pa. So, that's all our lesson for today. Thank you for participate to our lesson. Thank you.